Yo guys, check mga idol, meron tayong flash news ngayon na nangyari sa may San Jose National High School, Tacloban City. Isang shooting incident mga loads na usually nababalitaan lang natin sa Amerika, 'di ba? Pero actually ngayon lang ako nakabalita ng ganito sa Philippines na nagkaroon ng barilan. Yung mismong mga estudyante yung namaril, no, katulad nung sa US. So panoorin muna natin yung mga video rito mga loads para malaman natin kung ano talaga yung totoong nangyari. So dito mga idol, kung nakikita nyo, natataranta na yung mga estudyante and then kung may kumakatok sa pinto. Ngayon, etong lalaki na to, mga lods, siguro gusto niyang harangan yung pinto, nilak niya yung pinto, o tinutulak niya yung pinto para di makapasok. So anong nangyari, pinaputokan siya. Pinaputokan yung pinto kasi. So tinamaan siya ron mga lods. Ayan, nakita nyo, may tama siya. And then, bumukas yung pinto, and then... Parang pinaputokan siya ulit, mga idol, no? So, and then, marami ng mga video rito na nadampot. Ito, nadampot na yung gunner, no? Ito yung gunner. At meron pang isa, yung kasabot niya ata. Hindi ito. So dito makikita natin na merong mga tama, mga idol. Ito yung isang kasama niya. Ay, hindi na lahat. Kalma na, kalma. Ito sa kunwado. So siya, hindi naman siya naging marahas, parang kusa siya nagpahuli. 7, elementary. Ayan. Adi na, Yak na nga di may kuwan. So kusa siya nagpahuli, mga idol, no? So ito yung incident. Maraming video na lumabas, mga idol, yung iba kasi hindi kumbaga graphic. So hindi na natin papakita yun dito sa YouTube natin, mga idol. Tapos nandito yung mga update ng mga pulis, no? At yung mga reaction. Ang gusto ko lang basahin dito sa inyo, mga idol. Ito hindi ko pa ito napapanood. Wait lang, bago to eh. Itong isa na to. Ano to? So kita nyo mga lods, no? Kahit mga babae, estudyanteng babae, ayun yung parang naging target, no? Kasi sa US kasi, hindi ako sure pero sa US kasi, yung iba doon talagang tina-target nila yung mga bully nila. No, hindi yung hindi random din pero mga lodi, ang pinaka-target nila yung talagang pinupuntahan nila. Parang ganoon. Dito may mga siguro may mga babae ganoon, I don't know kung bully. Kasi parang sa tingin niyo ba bullying yung dahilan? So titingnan natin 'to ha. Tanungin natin muna dito mga idol. Bago ang lahat, no? Check ko lang. Ano ba muna yung mga alam natin ngayon sa nangyari sa Tacloban school shooting as of ngayon alas 1:00, no? Kasi ina-upload ko to 1:55 eh. 3 ang patay, 5 ang sugatan sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. 2 sa 3 patay ay dead pala. On the spot, no? Sorry, may kumatok eh. Ay dead on the spot. Isa ang naitakbo pa sa ospital pero binawian na din ng buhay. Arestado na ang 2 suspect na parehong minor de edad. Ito pa, minor de edad, mga lods, no? 2 baril ang ginamit ng mga suspect. Nagsimula ang pamamaril sa loob ng classroom bago nagtakbuhan palabas ang mga biktima at habulin ng mga suspect. Iniimbestigahan ang anggulo ng pambubuli bilang motibo ng pamamaril.
9 AM nangyari ang pamamaril. So, eto mga idol, parang kakaiba kung ano kung kasi kung titignan nyo dito mga idol, yung itsura ng mga, ayan no, tingnan nyo, mukha bang bubulihin to mga idol? Ganito yung itsura niya. Kahit ako, mas malaki ako dito, di ko bubulihin to eh. Mukhang papalag eh. Mukhang papalag eh. 'Di ba? So, eto pa siguro yung isa siguro. Ito kasi payatot eh. 'Di ba? Payatot siguro siya yung nabubuli. Pero yung isa, hindi natin sure kung ano yung nangyari. So, tanungin natin dito yung pinakabagong update ngayon. Mga lods dito, no? 3 estudyante ang kumpirmadong nasawi at 5 ang sugatan sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Barangay San Jose, Tacloban City, Leyte kaninang umaga, bandang alas 9 ng umaga. Isang suspect, 15 years old, no? Ayon sa 15 years old anyos na grade 9 student ng paaralan residente ng San Jose ay agad na nahuli sa lugar. Pangalawang suspect, isa ring minor de edad, ay nahuli rin sa hot pursuit sa parehong barangay at nakumpiska ang baril na ginamit. Ayon kay Police Colonel Noelito Getigan, Tacloban Police Chief, bullying daw, ayun na, bullying na nga daw. Bullying daw ang naging dahilan ng insidente. Patuloy pa rin ang investigasyon sa eksaktong pagkakasunod-sunod ng pangyayari at kung paano nakuha ng mga minor de edad ang mga baril. Ipinatawag na ng DepEd ang tulong medikal at psikolohikal suporta para sa mga apektadong estudyante at guro. Patuloy ang deployment ng karagdagang pulis sa lugar para sa seguridad. Suspendido ang klase sa San Jose National High School, sa San Jose Central School at Manlurip Elementary School. Buong pangyayari habang nagkaklase kaninang umaga ng Hunyo 22, 2026, biglang nakarinig ang maraming putok ng baril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. 2 minor de edad na suspect, kabilang ang 15 years old na estudyante na grade 9, ang nagbukas ng putok gamit ang mga baril, short firearm at long firearm ayon sa ilang ulat. Nagdulot ito ng matinding takot at gulat sa mga estudyante at guro. Agad na tumakbo palabas ang marami, may mga umiiyak at may mga nagdadala ng sugatang kaklase, kumbaga binibitbit siguro nila. 3 estudyante ang nasawi sa lugar o pagkatapos dalhin sa ospital, habang 5 ang nasugatan at agad na inilipat sa mga medical facility para mapagamot. Mabilis na tumugon ng Tacloban City Police at Police Regional Office. Nahuli agad ang unang suspect sa eskwelahan mismo at ang pangalawa sa pursuit operation sa barangay. Nakumpiska ang armas. Patuloy ang investigasyon para malaman ang buong kwento, kabilang ang koneksyon ng mga biktima sa mga suspect at kung paano nakuha ang mga baril. Paalala mula sa pulisya, huwag magkalat ng hindi pa kumpirmadong impormasyon at tulungan ang otoridad sa anumang detalye na makakatulong sa kaso. Ito ay isa sa mga bihirang pero malubhang insidente ng pamamaril sa paaralan sa Pilipinas. Ang mga pamilya ng biktima ay nasa mahirap na sitwasyon ngayon, kaya ginagalang ang kanilang privacy. Ito mga idol, nakakatakot to lalo na kung ikaw yung magulang. Kahit nasabihin mo na hindi nadama yung anak mo, yung nangyari pa lang na ganito sa eskwelahan mismo ng anak mo, parang ayoko na, kung sa akin lang yun kung ako lang, mga idol, parang hindi ko muna pa, parang ang hirap pumasok sa school na ulit pagka ganun. 'Di ba? Ang pinaka nito yung school mismo, mga lodi, no? Kasi ito ang tanong, may pananagutan ba ang school sa nangyari? No, ito yung tanong mga lodi. So, merong nag-post na abogada ng bayan, ayan si Madam, no? At titignan natin kung meron bang pananagutan ang school sa nangyaring ganito, no? Pwede din bang managot ang eskwelahan? Sabi dito, nakakalungkot ang nangyaring violent incident sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City habang marami ang nakatutok sa pananagutan ng mismong gumawa ng krimen. Mahalagang malaman na sa ilalim ng batas, hindi lamang ang direktang may gawa ang maaaring managot. Una, may tinatawag na student school contract.
Kapag in-enroll ng school ang estudyante, may obligasyon silang gawing ligtas at maayos ang kapaligiran para sa pag-aaral. Kapag may nangyaring serious harm sa loob ng campus, pwedeng may prima facie na breach, lalo na kung may lapses sa security, supervision, protocols o response. Iyan ang linya ng Supreme Court sa Saludaga B. Par Eastern University at pinagtibay ulit sa mas bagong kaso ng Mother Goose Special School System B. Palaganas na ang school can be directly liable for breach of contract. So baka meron silang pananagutan dito. At hindi sapat na depensa na nag-iingat kami sa pag-hire kung ang usapan ay contractual obligation. Mother Goose Special School System Incorporation or Incorporated B. Palaganas et al. 2025 sa Lugada B. Par Eastern University 2008. Ayun yung sabi dito. Pangalawa, kung ang pinagmulan ng eskalasyon ay bullying, may legal compliance angle din under the Anti-Bullying Act. Required ang schools na may policies at mechanism to address and prevent bullying and related harm. Kapag may reports na hindi inaksyonan o walang functional system, pwedeng magkaroon ng administrative at civil consequences depending on facts, no? Anti-bullying act. Kumbaga, kunyari, may nagreklamo sa kanila na, ma'am, binubully ako nito, pero wala silang aksyon, dun siguro yun papasok, no? Pangatlo, kung may element ng gender-based harassment like stalking, threats, o coercion, may personal liability ang school heads or persons in authority for non-implementation of duties or failure to act on reported acts, no? With fines and possible administrative cases, no? Ito yung mga RA niya, Safe Space Act 2019, may batas na yan. Tapos, hindi otomatikong nangangahulugan na may kasalanan ang paaralan sa bawat insidenteng nangyari sa loob ng campus. Kailangan pa ring suriin ang lahat ng ebidensya at mga pangyayari. Kumbaga, siguro, meron silang pananagutan, no? O meron silang kasi syempre nasa loob nga naman ng school, no? Pero hindi pwedeng sabihin na kasalanan agad ng school, 'di ba? Ngunit hindi rin maaaring basta sabihin na wala kaming pananagutan. O 'yun 'di ba? Hindi pwedeng sabihin ng school na wala kaming pananagutan diyan, hindi mo namin alam yung gano'n, 'di ba? So dapat meron pa rin. Sa ganitong mga kaso, ang mga tanong na dapat masagot ay may mga naunang babala o reklamo ba? Kumbaga yung mga batang namaril o yung mga nabubuli, nagreklamo na ba sila na, ma'am, nabubuli ako, pero hindi inaksyonan, yari sila ron. May sapat bang security at supervision? Isa pa yan, kasi paano nakapasok ang baril sa loob ng school? May mga guard yan. Actually, mga lodi, pag sa elementary school naman kasi, hindi naman kinakapkapan yung mga pumapasok sa school. 'Di ba? Titignan lang kung may ID ka, dire-diretso, hindi naman tinitignan yung loob ng bag. 'Di ba mga idol? So isa 'yun, no, sa pwede nating tignan. May umiiral bang protocols at nasunod ba ang mga ito? Paano tumugon ang paaralan bago, habang at pagkatapos ng insidente? Kumbaga yung mismong aksyon nila, no? Bago mangyari 'yon o habang nangyayari 'yon at pagkatapos mangyari 'yon, dapat meron silang magandang aksyon na ginawa. Sa huli, ang usapin ay hindi lamang kung sino ang gumawa ng masama, kundi kung ginawa rin ba ng lahat ng may responsibilidad ang kanilang tungkulin upang maiwasan ang trahedya. Legal information only, hindi to legal advice, no? Kumbaga pinapaliwanag lang ni Madam. Ang pananagutan ay nakadepende pa rin sa mga aktual na ebidensya at resulta ng investigasyon, mga idol, no? So, dito sa atin mga lodi, lalong-lalo na sa pangyayaring to, actually talaga ngayon lang ako, mga idol, naka-encounter ng ganito sa Pilipinas, mga lods, no? Kasi syempre alam niyo naman si boss, yung bossing natin, no? Public teacher yun, mga idol, at ayaw ko mangyayari yun. Pag may nangyari, syempre matataranta ka na agad, mga idol, kung ano yung dapat mong gawin. 'Di ba? Marinig mo pa lang na may gulo dun sa school eh. Hindi lang kay boss, syempre estudyante rin yung mga anak natin, 'di ba? Syempre nakakatakot yun, mga idol. At
Ako mga lods sa tingin ko, dapat meron din yung parents. Sige, pwedeng sabihin nyo na mali ako mga lods. Pero kung ikaw parents ka, nakikita mo na ba't ganito yung anak ko? Parang ganito ganyan. May problema ba to sa school? 'Di ba? Ba't parang laging balisa o something? 'Di ba kasi mapapansin mo naman yun bilang magulang kung magkasama kayo sa bahay pero kung hindi kayo magkasama o sa ano, ibang usapan yun. Pero kung kunyari kami, ako, tas yung mga anak ko siyempre, tas nakikita ko na parang laging malungkot yung anak ko pagkagaling sa school, tas laging iritable. Siyempre kakausapin mo yun, no? Nak, ano ba nangyari sa'yo? Ba't may ano ka ba sa school? May problema ka ba sa school? Yung gano'n, tatanungin mo, di ba? Dapat sa akin din yung, for me lang baka magalit kasi, ako sa akin gusto, dapat yung parents din matanong. No, kasi halimbawa may narereklamo na pala yung anak nila, nagsusumbong na sa kanila, hindi kasi binubully ako ng classmate ko tapos pinapabayaan lang. Hayaan mo lang yung gano'n lang talaga buhay. Gano'n lang yung gano'n magpayo. Gano'n lang talaga buhay, makatibay sa kalooban mo yan. Yung mga bully-bully, diyan ako lumakas may mga gano'n parents Gano'n ako dati Yung, yung mga bully na yan, ano yan, magpapatibay ng pagkatao mo, mga ganun pa, di ba? Pero for me, dapat ina-actionan agad yun, pati ng parents. No, syempre, ayun yun nga sinabi ni Madam, yung sa nabasa natin, no, yung school, hindi pwedeng sabihin nila na wala silang pamanagutan, pero hindi rin ibig sabihin na kasalanan nila agad yung nangyari. No, so, ang tatakbo pa rin to sa mga ebidensya kung paano nangyari at kung ba't nangyari yung ganitong aksidente. Sa akin kasi parang ano na 'to, aksidente na something, mga idol, Kasi imagine, minor de edad 'yan, pero nakakapag-shooting siya. 'Di ba meron siyang picture kanina na nakapag-shooting siya? Ano ba yung nakita natin kanina? Nakakapag-ano siya, tsaka mukha ba siyang ano, sandali lang ito, Tignan mo mga idol, kung ito yung isang minor de edad, mga lods, parang mukha ba siyang minor de edad? Tsaka kung minor de edad siya tas ganyan, ito ki-click lang natin, ito ata yung isa sa mga babaeng nabaril pero naka-blurred naman mga lods 'no, tinanggal natin agad. Parang ano lang sa kanila, parang ang napakadali lang sa kanila magkaroon ng ano, ng firearm, mga idol 'no. Siguro may mga connection 'to o something, siguro, konektado rin siya sa mga pulis, I mean baka may pinsan siyang gano'n ta's nakakuha siya ng mahirap kumuha ng gamit mga idol, ta's may mga picture siya na ganyan. Puwede naman siguro na kasi meron din yung mga shooting, 'di ba, yung may mga anong gano'n, may mga tawag dito, may mga place na gano'n, 'di ba, yung magbabayad ka ta's magsu-shooting, magpa-practice ka, 'di ba? Puwede rin yung mga gano'n. Kaya lang parang for me 'pag yung sa kanya parang hindi lang siya ngayon humawak ng firearm, parang talagang palagi na siyang merong firearm, mga idol, 'di ba? At sayang 'no, lalo na kung eto yung istorya nitong batang 'to gusto kong malaman, mga lods, yung payat. Kasi sumuko siya, 'di ba? Sumuko siya tapos hindi na siya nanlaban. Kumbaga ito, saan na ba 'yan? Merong moment na ito, dito wala Ay, siyang baril, tignan lang ha. Dito wala siyang baril, nakatayo lang siya diyan, 'di ba? Tas kinakausap siya, ano, ganito ganyan. Hindi ko kasi pasensya na mga idol, hindi tayo nakaintindi nung, ah, hindi ko naintindihan yung sinasabi nila, meron siyang baril. Meron ba? Ayun, labo kasi hindi ko makita, Ayan, tinaas niya na yung kamay niya, ayan, ayan pinakita niya, wala akong gamit." Ayan, 'di ba? Eto yung payat, Eto yung payat. Kasi eto, ano ko lang 'to, hula ko lang 'to, mga idol. Paano kung siya talaga yung nabubuli nung lalaki na yun na maraming baril, parang inudyukan lang siya na samahan siya, "Samahan mo ako, tangina ikaw puputok ako." Paano kung gano'n? 'Di ba hindi hindi ano lang 'to, hindi 'to totoo, inaano lang 'to, hula ko lang. 'Di ba kasi dito sa mga picture na 'to, mga idol, eto sa mga picture na 'to, 'di ba parang puwede mong maisip na hindi niya naman talaga gusto, Kumbaga binubuyo lang siya nito,
mga lods eh. 'Di ba? Kasi hindi naman pwedeng siya yung nangbubuyo dito. 'Di ba? Parang imposible naman na ito yung mambubuyo sa kanya, sa itsura niya, 'di ba? Oh, marami pang mangyayaring investigasyon dito. Pwede nating i-follow up yung mga balita na ganito, mga idol. Pero overall, medyo trahedya yung nangyari dito sa Tacloban sa San Jose National High School. At sana hindi na maulit to, lalo na mga loads trauma to sa mga bata, sa mga estudyante, kahit sa mga guro, mismong sa school. Sabi ko nga yung San Jose National High School, mukhang wala pang, kung ako yung principal, hindi mo na ako magpaplano magpapasok ng estudyante kasi may mga trauma pa yung mga bata diyan eh. Kahit yung absent, pag nabalitaan niya, matatakot na pumasok yun eh. Lalo pa yung mga present. Lalo pa yung nandun sa room mismo na nakaligtas. 'Di ba? Lalo pa yung sugatan. Baka hindi na mag-aral muna ng 1 taon yun. 'Di ba? May mga trauma yan, mga idol. So, we don't know kung ano yung mga susunod na mangyayari dito, pero tatry natin. No, kasi wala pa ako napapanood sa mainstream media. Actually, dito ko lang, pinasa lang sa akin ni boss tong news na to eh. So, tas ni-research natin kung ano yung mga nangyari at pwede nating sabihin sa mga manonood natin. So, ayan, mga idol. No? So, flash news lang natin tong nangyari sa Tacloban. Mag-update tayo dito if ever. Mamaya, sasama na natin sa update natin sa crypto, mga idol. No? So, grabe. Sana, hindi ko, kasi usually, bago ako magtapos, pag nag-news ako sa crypto, sabi ko lagi, sana enjoy nyo yung video. Pero ito, mukhang dapat maging aware. Hindi to ka-enjoy eh. Kasi ano to, trahedya, no? So, kita-kits tayo sa susunod na video, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Subscribe kayo sa channel natin kung ayaw nyo magpahuli sa mga balita, global news, crypto news, trending news, mga idol. Subscribe kayo, okay? So, ayun lang. Like nyo yung video natin. Check nyo yung mga link sa baba ng description. I love you all, mga loads. At what's up? Ano yun? What's up, what's up?